may tanghalian. Pag nakumpleto mo yan 2 araw na pamalengke na tipid mo. Dati kinakarir ko yan. Lahat ng barangay, dumadayo ako. Pero nung sumikat na ako, nakikita na ako sa TV, siyempre, nag-level up na ako. May standard na ako. Hindi na ako be grateful always and remain humble forever. Pag yan po hindi niya nakalimutan, tunay nga that lady absorbing to the fullness of life. Hindi ba kayo nagtataka bakit kayo nilikha ng Diyos? Isa lang po ang dahilan. Dahil gusto ni Kristo, ikaw ang maging bagong Kristo. Jesus Christ wants to be seen in you. Ito po ang pagsikapan natin ngayong taon ng mga life na makita sa atin si Kristo. That Christ may be seen in you and in me. At nais ko po kayo alayan ng isang awitin. Ngayon po mawit ako. Walang may sa akin. Wala na akong load. Wala kang load? Ikaw. Jesus is so real to me. I see him through eyes of faith. I have felt his presence near in the moments of each day. Yet so many do not know of the love he longs to give. Oh, how will they come to see Christ and believe? Makinig po kayo ha. Let them see Christ in me. Let them see Christ in you. Let me be his eyes of compassion and his ears to hear their needs. Let them see Christ in me. Let them see Christ in you. Let me be his heart of boundless love. Let them see Christ in me. Yan po ang panawagan sa atin ng Panginoon. Kasi na makita si Kristo sa iyo. Maraming tao hindi nakilala si Kristo. Alam niyo kung bakit? Una, sobrang lungkot na nila. Naghahanap sila ng kahulugan. Hinahanap sa bisyo, sa babae, sa maling ugali. Ngunit gusto natin ipakita sa kanilang buhay si Kristo. Ano? Sa buhay mo, magpatawad ka, maglingkod ka, umunawa ka, magmahal ka, makikita nila si Kristo. At dahil sa buhay mo, nakikita nila siya nga, buhay ang Panginoon. Siya nga, tunay na nandito ang Diyos. Dahil nakita sa iyo, that people may see Jesus Christ and believe. Dahil sa'yo, maniniwala silang buhay si Kristo. Let them see Christ. Dahil mo lahat, let them see Christ. Let them see Christ. Let me be his eyes of compassion. Let me be his eyes of compassion. And his ears to hear their need. And his ears to hear their need. Let them see Christ in me. Let them see Christ in me. Let them see Christ in me. Let me be his heart of boundless love. Let them see Christ in me. Oh, may I let his light so shine. Dali mo pinulad ni Kristo. That others soon will find
indeed his heart upon the slope. Let them see it rise. Let them see it rise. Let them see Jesus in me. Ang pinamahal na mga kapatid, yun lang po ibig sabihin ng pinag-usapan natin ngayon. Na sana makita sa atin si Kristo. Hindi mo kailangan maging pare, hindi mo kailangan maging madre, hindi mo kailangan maging preacher, o maging sobrang banal. Ang gusto ni Kristo, ipakita mo siya sa ordinaryo mong buhay. Kung ikay nanay, maging mabuti kang nanay. Kung ikay tatay, maging mabuti kang tatay. Maging mabuti kang laito. Maging mabuting kapitbahay at Pilipino o manggagawa. Ang gusto ni Kristo, dali natin siya sa ordinaryo ng mga buhay natin. Ano man ang estado mo, kaya mong dalhin si Kristo. Alam niyo kung paano? Tanong niyo kung paano. Lagi ka lang tingin. Ipakita mo sa mga tao na ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay Diyos na pinungkulo ng kaligayahan. Ipakita mo sa mga tao na ang Diyos na pinagsisitihan mo ay Diyos ng pag-ibig. Maraming pwede mag-api sa iyo. Manira, magpahina ng iyong kalooban. Pero huwag kang mag-alala. Kasama mo ang Panginoon. Nagsabi ng banal na kasulatan, kung ang Diyos ay nasa atin, sino ang laban sa atin? Kung kakampi ka ng Diyos, sasamahan ka ng Diyos. Sana po, uwi niyo po maya-maya. Bitbitin niyo po ang kaisipan niyo. I-promise yung sarap na tulog. Kasi alam mo maganda ang buhay. Kahit sa gitna ng mga suliranin. At kung kayo po bilang isang taong simbahan, nakikita niyo pong pumuputi ng buhok niyo, lumalabo na mata niyo, bumububa na kayo at napapagod na kayo sa paglilingkod, huwag kayong matakot. Pag po sumarap kayo sa salamin ng may tapang at ito ang sabihin mo, Panginoon, itong puting buhok na to, itong malabong mata ko, kulubot kong mukha at nangihinang katawan, Lord, ito ang patunay ng matinding pagmamahal ko sa iyo, Lord. At pangako mo, hanggang kaya ko, maglilingkod ako sa iyo. Hindi silent mo. Sabi ko po sa isang talk, lay people, Filipino lady, icon of God's divinity. Filipino lady, icon of God's divinity. Mga laikong Pilipino, mukha ng katapatan ng Diyos. Pag nakita kayo ng mga kamag-anak ng kapitbahay nyo na nagsisikap kayo maging mabuti, mag-pray kayo kahit di kayo mag-break sasama sa inyong mga simbahan. So, magsisimulan na po natin ang Paschal Trio. Kung dati pumapasok ka dito ng malungkot, ngayon pumasok ka ng masaya. Dahil pinapaalalahanan mo sa sarili mo na lahat ng dramang nagaganap simula bukas ng gabi hanggang sa kanyang muling pagkabuhay ay dahil sa iyo. Ikaw ang bida sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon. Pag yan po inilagay natin sa ating mga puso, magiging kakaiba ang buliwin. Magiging mas mahulugan at punong-puno ng kaligayahan. Maraming pong salamat. God bless you. Sa pagkakataon po ito, mag-open forum tayo kasi baka gusto nyo pong magtanong. Baka
sa inyo, ang Paschal Triduum ang pinaka-climax ng Lenten season. Holy Thursday, starting Mass of the Lord's Supper, Good Friday at Easter Vigil. Bukas mapapansin niyo po, yung misa ay tinatawag na open-ended liturgy. Ano ibig sabihin? Walang final blessing. Bakit? Dahil tatanggapin nyo ng blessing sa Easter Vigil. So ibig sabihin, ang Biyernes, ang Huwebes, Biyernes at Sabado ay isang selebrasyon lang. So kailangan makatinan nyo lahat yun. Kailangan. Kundi okay ang yung celebration. Bukas gaganapin ang bisita iglesia na malimit ang nangyayari ay bisita merienda. Diba? Nagmimerienda tayo. Bukas po, pag bisita iglesia, ang pinibisita po natin ay ang Panginoong nasa banal na Santisimo. Yung iba po, anong ginagawa? Nag-Stations of the Cross. Liturgically speaking, if you will follow liturgy, ang Stations of the Cross ay ginadasal hindi Holy Thursday, kundi Good Friday. Good Friday daw. Ayun, trip nyo talaga yan. Wala na kami magagawa dyan. Ay, ito nga. Pero hanggang maaari, ang Stations of the Cross ay ginadasal tuwing Biyernes. Okay? Napansin nyo, bukas pagkatapos ng misa, bububaran ng altar. Alam nyo kung bakit? Because ang explanation po doon, naniniwala tayo ng gabing yun, ay maaaring nahubara na rin ng Panginoon. Hinubara na rin siya kung siya ay ulihin. Kaya alam nyo po kung nanintindihan nyo po yung simbolo, kahit hindi mag-combine ang pare, ang lakas ng dating ng Holy Week. Okay? So baka may tanong po kayo, pwede po kayo magtanong. Mamaya po pala, pasensya na po kayo, may ilan lang po kaming kopya na dala ng libro dahil ubus na po ang kopya at akwit kapitay sa lahat ng bookstore ngayon dahil bestseller po siya. May ilan po kaming dalang kopya ng libro. If you want, you can grab a copy. Pag kayo po'y pumili po ng libro, ang alam po ng libro ay 300. Kung namamahala kayo, may 20 pesos, Chinese version, kayo na po mag-translate. Pag kayo po ay pumili ng libro, nakatulong po kayo sa isang mahirap na simbahan sa Palawan, na pinapagawa po namin, pinutulungan namin ang pari ko kasi dilapidated yung simbahan. Kung hindi po alam yung salitang dilapidated, ang ibig sabihin po, nung tingnan nyo lang po yung katabi nyo, ang ibig sabihin, wasak-wasak, ha? Sana po tulungan nyo po si Brother Michael. May ilang kopya po. Para po sa mga may Facebook, sino po mga may Facebook dito? Wow! Sila lolo, may Facebook pa, ha? Hanapin nyo po sa Facebook, One Smile a Day. Hanapin nyo yan, ha? One Smile a Day. Pag nilike nyo po yun, makakatanggap kayo ng mga nakakatawang kwento sa akin araw-araw. Ang concept ng pag napamili kita, ilike mo. Tapos i-share mo. Ganito makikita nyo doon. Bawa sinabi ko na nakaalang link ko. Sa mga kapatid natin, nalulungkot pag sumasakay ng MRT dahil siksikan. Huwag na kayo malungkot, i-enjoy nyo na lang. Bakit? Dahil una, dyan lang kayo makakaranas sa MRT. Nahimatay na kayo, pero nakatayo pa rin kayo, di ba? Well, wala ka naman tutumpahan, nakatayo, siksikan no? So, nakakatawa yun, one smile a day. Tapos i-share nyo sa friends nyo para may everyday silang pampatawa, di ba? Meron din po kong Instagram, hanapin nyo pong Instagram, @Bro Michelangelo. At yung Facebook account ko po, Michelangelo Lobrin III. Hindi ko third account na, ibig sabihin, puno na kasi yung first and second. Ha? Abangan nyo po. At abangan nyo po yung upcoming TV show namin ni Ay sa Channel 2. At alam nyo, yung nakakatuwa, pati ho sa Net 25 na iglesia, ako po yung magkakashow kasama po si Ay. Kasi tuwan-tuwa lang po sa akin si Kali Eduardo nung napanood ako sa TV. At tinanggap ko yun, dahil unang-una, ako ang kumuha ng director at writer ko. Para sigurado hindi ako magiging iglesia. Pagkatama ka mamaya, iglesia na ako, hindi ko alam. Ang writer ko po ay ang writer ng Bubblegum at Pipito Manaloto. So nakakatawa talaga. Abangan niyo po sa Channel 25, mga 3rd week of April, every day from Monday to Friday, 5:30 to 6 ng hapon. Channel 25. After that show ko, ilipat nyo na, ha? Dahil baka maging iglesia kayo ng di oras, ha? So abangan nyo po yun, yung show. Kasi yun po yung show na yung kasama ko si Ay.
si Brad Pitt at si Dagul. Kasama ko po sila doon. O, ayan, inaanihan ko po kayo kung kulang pa po sa itong recollection ito. Magtutok po ako po speaker sa Black Saturday sa Inares Coliseum sa Pasig Capitolio. Magsasalita po ako dyan ng Sabado 8 to 9:30 at sa hapon 2 to 4. So maganda po, sumama po kayo, around 2,000 po ang makikinig dyan. So masaya po ang recollection. Pag inilayan naman natin ang pagkabuhay ng Panginoon, kung trip nyo lang naman. Okay mo ba kayo? Parang masama na po pakiramdam nyo, ha? Kamusta mo ba kayo, sister? Okay naman po ba pag-ihi nyo? Tuloy-tuloy naman? Di ba yung mga doktor ganyan? Kamusta pag-ihi mo? Tuloy-tuloy ba? Hindi, laktaw-laktaw. May pang mga 10 seconds, sakit nga sa tiyan, eh, ha? Madali, may tanong po ba kayo? Tanong na po kayo? Mamaya po, I will be available for book signing at the back. At yung mga gusto po magpa-picture, okay lang po. Madali, may tanong po ba kayo? Ano si Casey? Noel, si Casey? May tanong pa po ba kayo? Casey, pwede ba kuhanan kami ng nakaganito? Pwede mo ba ako magpa-picture sa inyo, yung Instagram? Kasi ang nagre-request ko kasi si Dingdong Dantes. Si Dingdong po ay kaibigan ko. Yung susunod na libro, kasama ko po si Dingdong Dantes at si Ai. So, pinapalo po nila ako. Gusto nilang malaman kung saan ako nag-talk. Okay lang po bang picturean ko po kayo para ma-promote ko po ang inyong ayan. Kung hindi kayo po kasabi, mga Katoliko, mga pangit, masama pa ugali. Ayan. Ayan, smile kayo ha. Ayan. Paano nakikita yung sa likod? Ayan. Okay na ba? 1, 2, 3. Smile. Siyempre, bakit naman kung iiyak ka, pinipicturean ka, di ba? Okay? May tanong po kayo? Ha? Mamaya po, picture ako. May tanong na po kayo? Baka may tanong po kayo? Ha? Laki naintindihan? Ulitin natin. Kaya ko yan. Okay pa naman ako. Di pa ako pagod. Ano? May tanong po ba kayo? Ano po? Sinusundan po natin kasi yung kalendaryo ng mga Hudyo. We are following the Judaic calendar, ano po, at saka yung full moon, ano? Kasi meron po yung connection sa isa't isa. Kaya nagpapago po yan. Ang mahalaga doon, hindi naman po yun talaga yung original date. Ang mahalaga doon, yung espiritu. Uulitin ko po ha, hindi namin inuulit ang pagkamatay ni Kristo. Parang nung Advent season, may tinanong ako. Sabi ko sa isa, anong mangyayari sa December 25? Diyos ko, nahimatay ako sa sagot. Sabi niya, brother, ipapanganak mo muli ang Panginoon. Sabi ko, saan? Nang makapunta naman ako. Sabi ko, hindi ko namin pinapanganak ang Panginoon taon-taon. Diyos ko, 2,000 taon na siyang pinanganganak. Maawa kayo sa sinapupunan ng mahal na ina. Kung taon-taon na lang, napasmasok yung batang yan. Baka sa darating na Pasko, hindi na siya iipi, akatsing na lang. Katsing! Kasi yung bata, lumakas na naman. Hindi natin inuulit. Anong ginagawa? Kinukunita. Parang birthday. Pag ikaw ba nag-birthday, babalik ka sa sinapupunan ng nanay mo. Hindi mo nakakayanin yun ang pakahunun. Hindi mo babalik ka doon? Hindi. Bakit mo kinukunita? Kasi nagkakaroon ng bagong kahulugan. Tama? Lalo ngayon, nakaka-relate tayo sa pagpapakasakit ni Kristo sa dami ng problema ng bayan natin. Di ba? So yun. Anong pa po? Ayan. May mga tanong po, may mga tumataya na po ng loto. 20 plus 4, 120. Dali, magtanong na po kayo. May tanong po, dali, magtanong kayo. Gutom na kayo? Diba? Tay, hindi po kayo. Day minister po kayo, tay? Yan, mukha po kayong obispo, ha? Nandito po si Bishop Tobias. Bishop Tobias. May tanong ko lang, brother. Sa atin lang humanda naman to, pwede nilang malaman. Pili rin sila. The station of Petros, Kinabi, Low. Ibinigay ni Facebook isinul sa mga Di mo kabisado, ano mo ba? Okay.
hanggang sa natapos ang diskusyon, walang nabanggit na isinaulit-ulit si Simon Sirenio. Ito mga kapit, si Simon Sirenio ang napako sa krus. Napako sa krus, ha? Napakaganda po niyang sinabi yan. Pili ko matatanggal ko kayo sa simbahan pag ipinilit niyo yan. Hindi ho. Malamang po tayo, maganda yun, na kung logic ang pag-usapan, tama. Pero hindi mo kailangan, tatandaan niyo po, you have to anticipate. Di ba sinabi nga ni Ebanghelyo ni Juan, may mga naganap na hindi na naisulat. Tandaan niyo po, yung Bible, nung yan ay naibasa na sa atin, ang dami na nawala. Ang dami nang nabago. So most likely tayo, naibalik naman yun kay Kristo. Malamang naibalik yun. Kung hindi man naibalik, kasi di ba, lalo na yung mga depiction, kung di ako nagkakamali doon sa pelikulang Passion of the Christ, ang pinakita doon, kasamang nagpupuhat si Sireneo. Hindi naman pinasinabi doon na ibinigay kay Sireneo at krus at nagmerienda muna si Kristo. Wala. Kasamang nagpupuhat. Kaya kita niyo naging santo siya. Bakit? Kasi imagine mo nakiisa siya sa pagbuhat. So most likely tayo na ibalik yun. Huwag kayong mag-alala. Huwag niyo na kulituhin ang pananampalataya ninyo. Baka mamaya hindi kayo makatulog niyan, ha? Naibalik naman po yan, no? So, yes tayo. Mayroon pa sa follow-up. Talagang ipipilit niya, gusto niya ako. Ang tama lang po sa ang ebidensya po, inahiran ang libero nila ang mga Jesus. Ebidensya po. Naibalik. Yun naman pala tayo. Yan ang gusto ko sa'yo tayo. Ikaw na nagtanong, ikaw pa sumagot. Yan ang mahirap na buhay, ha? Ikaw na nagtatanong, ikaw pa sumasagot. Pero okay yan, ha? Maganda po yan na nagpapasa kayo dapat, ha? O, dali, tanong ko po. Yes, sister. Ito yan. Matagal ko na tinatanong mo. Kahit bata pa po sa mga magulang mo. Bakit po, ano po nangyari kay St. Joseph? Kung bakit wala po siya nung pinakot siya sa krus si Jesus Christ? Because naniniwala pa tayo na mas namunang namatay si San Jose. Na pag tinignan niyo po ang buhay natin ni St. Joseph, talagang hindi mo siya makikita. Kasi nung isang beses nga siya pinanggit, hindi nagsalita eh. Walang sinabi. Joseph is a depiction of a typical worker who loved quietly. Inalagaan niya si Kristo ng tahimik. Uy, malaki rin ang sakripisyo ni Jose, ha? Naalala niyo nung nawala si Kristo at natagpuan siya sa templo, anong sinabi ni Mama Mary? Anak! Bakit ka ba nawala? Ano sabi ni Kristo? Bakit niyo kayo hinahanap? Eh kung ako nanay nun, putok ang bibig nun. O hindi lang yun, ito masakit. Ano sumunod? Hindi niyo pa alam na dapat ay nasa tahanan ako ng aking ama. Tandaan niyo, nandun si Jose. Nagtingin na yung mga tao kay Jose. Di ba ikaw tatay? Ano sinasabi nito? Masakit kay Jose yun. Pero nagsalita pa si Jose, hindi. He was quiet. Because he knew the plan of God. So most likely atin, kaya wala si Jose at that time, namatay siyang nauna. Kasi, ang depiction ng tradition ng simbahan, si Jose ay mas matanda kay Maria. At huwag niyo isipin na matanda. Noong panahon kasi ni Cristo, kung kayo mga 40 years old na, patay na. 50. Ganun ang buhay nun. Sa kanila, pag nag-30 ka, matanda ka na. Kaya most likely, kaya wala si Jose, ay dahil patay na siya. Kaya meron tayo tinatawag yung La Muerte de San Jose. Ito yung larawan na si Jose nakahimlay kay Kristo at saka kay Maria. Wala kasi masyadong naisulat tungkol sa kanya. So most likely, patay na siya nung naipako si Kristo. O, tanong. Itanong mo kay Soriano, Biblia, sasagot. Dali. Alam niyo, nanonood ako noon for entertainment purposes. Nakatawa kasi di ba magbabanat si Kaeli, babanat ng iglesia, lumipat ka sa iglesia. Binabanatan ko ano sinabi ni Eli, kaya isa nagtotoo
isa. Oh, ano ba naman yan, di ba? Dali, magtanong po kayo. I could entertain 2 more questions. Dahil baka ba muna ako mamatay sa Panginoon sa pagod? Dali, tanong pa po. Wala na po kayong tanong? Ayun po, brother, halika. Ito, sa Kristang ka ba? Ha? Mother Butler ka? So may lalaki na pala Mother Butler? Dito palang pamangkin ni Vice President Binay. Tanong pa lang po, di ba po si Judas Iscariote po nung pinagkalo na po si Jesus President, nagsisi po siya sa ginawa ng kasalanan. Pero po nagpakamatay din po siya sa ulit. Pero po, ang tanong ko po ngayon is kung sa langit ba siya magpupulog na? Okay, gandang tanong yan. Siguro magandang tanong doon, yung tinanong niya ng isa nung nagtok ako, napatawad kaya si Judas? Alam niyo, masusundan po natin ang paturuan ng Panginoon. Most likely, napatawad si Judas. Ang problema, si Judas hindi niya napatawad yung sarili niya. Kaya kinitin niya yung buhay. So yun ang sagot ko. Yung pangalawang tanong niya, kung nasa langit ba o sa impyerno, hindi ko masasagot yan, Iho. Kasi wala ako doon. Masasagot ko yan kung nandun ako, di ba? Kaya mo, pagka-deadpool ako, kung nandun siya sa langit o nasa impyerno, I let you know. Pero, kung susundan ko ang turo ng Panginoon, malay natin. Baka nakabagbin sa Kanya ang Panginoon. Hindi natin alam. Siya lang ang makakasagot. Kaya iyo ang sagot, siya ang anuin mo, wag ako, no? Dahil may mga bagay na hindi ko rin alam, ha? Yun. Thank you po sa napakagandang tanong. Napakamahulugan. Last question na po. Ay, si brother. May magtatanong pa ba? Baka meron pa. Sige po. Ito po. Dito po si Konsihal. Yung konting insight lang po sa Diyos ko, Diyos ko. Okay, nalilito kasi ang mga tao. Akala natin, nung sumigaw si Kristo, Diyos ko! Diyos ko! Bakit mo ako pinabayaan? It is not a cry of despair, no. Yung sinabi ni Kristo yun ay matatagpuan natin sa Salmo. Christ was praying that time. Yung prayer na nasa Salmo, my God, why have you abandoned me? It was a prayer of a person in distress. Pero yung po ay sinabi ni Kristo, hindi dahil pinabayaan siya ng Diyos. It was a prayer of testament. My God, why have you abandoned me? Yung hindi na po sigurado sa exact verse, pero you will see those words in the book of Psalms. Pinasalihan sa isang salmo, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So Christ was praying to the Father. Napagkamalan na, di ba sinabi, tinatawag na si Elias. Di ba? So yun po ang insight doon. Yun sa Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Last question po. Tanong natin. Sige na. Huwag ka na mahiya. Mas magiging iglesia ka rin. Halika. Ayan. Last na po siya, ha? Pag matitigas ang ulo niya, napapagod na ako. Alam ko po, di ba naging apostle ko sa school class? Tapos, pinagkano niya po si Cristo. So, nagkaroon siya ng kasalanan. Tanong ko lang po kasi hinanay si Judas sa mga asawa ko. Si Saint Jude po siya, di ba? Dito, iba po yung si Saint Jude Tadeus kay Judas Iscariot. Kaya at least, malinaw na hindi ko, ang pangit na nung kumanya ka nagdadasal. Ang mga patron na nagkanulo, daming sisipa dyan. Muna yung mga politiko natin, di ba na? Ito yung mga congressman, Saint Jude. Pagkatano ng mga kapwa ko, hindi si Saint Jude Tadeus ay iba. Si Judas Iscariote ay hindi po naging santo. Ha? Sister, habang ka naging ka, paano mo kay Judas ka nagdadasal? Ha? Okay? Wala na po kayo tanong? Okay na po yun? Ito ba si brother? Ano po?
Pagdadasal kita, ha? Oh. Okay. In Jesus' name, brother. God bless you. Ha, brother, ha? Okay. Thank you, brother, ha? God loves you. Okay. God bless you, brother, ha? God bless you. Okay po, may mga tanong pa po kayo? Wala na po kayong tanong? Okay. Muli po, nais ko po, may tanong pa si Sister, may tanong. Nais ko po magpasalamat, Sister, for inviting me. Please extend my gratitude to Father Alan Diago for inviting me over. Thank you po. Sana makabalik po sa inyong simbahan. At sana po may natutunan po kayo, na-inspire kayo. Sana po tayo mga layo ay manatiling na makinig at maglingkod tayo ng tapos, lubos at kung kinakailangan bubos para sa ating Panginoon. God bless you! Brother Michael, may sasabihin ko yung aming PPC lay coordinator po na. Hey. God is good! All the time! Okay. Alam mo, Brother Mike, bless na bless ko. Mukhang kami na ng tagapin ko ito ay mahal na mahal kami talaga ng Diyos. Palagay ko tayo sa narinig ko namin, brother, tataas na yung collection ko namin. Diba? So, brother, sa kanan po ng aming Pura-Pura si Father Alan at Paris Pastoral Council, maraming po salamat sa inyong pagtulong sa pangkaya po namin kahit ganito lang po aming simbahan. Maraming salamat po sa Father. At as a governor entrance po, please answer this. Ang imahe po ng aming dito, San Juan de la Cruz. Hindi ba po kayo po dyan? Thank you po. Papa pictures.